Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chandrigas Mamasagli Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of October 11 hanggang October 17 for the sign off. For the sign off, Scorpio. So Scorpio, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo nang hindi skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga gilap? Tuklasin at bubulabugin natin ng Angel Spirit. Please give me an information po. So there's an Ace of Cups. Now this is something a new love coming in. Some of you guys na may bagong pag-ibig na darating sa'yo. Now if you're being Scorpio, so sinasabi dito na maaaring may bagong pag-ibig na darating sa'yo. There's a new love coming in or maaaring manunumbalik ang pag-ibig. No? And of course, there's something the page of wands, may magandang balita na paparating sa'yo, na may magandang impormasyon na maaaring ipabatid sa'yo. No, some of you makakatanggap ka ng phone call, messages, and email. And of course, a lot of transaction coming in. And of course, there's a chariot card. Not maraming paparating sa'yo. No, ngayon linggong to, maraming paparating na kaganapan. So, kailangan maghanda ka. No, maraming bagay na magaganap na. So, maraming mga bagay na matagal mo nang hinihintay, maaaring dumating na. So, there's something guys with the Eight of Pentacles. Not just focus. Nasa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Continue what you're doing. No, mag-focus ka, mag-concentrate ka. Huwag mong hayaan na magulo ka, no, sa ginagawa mo. At the same time, there's the King of Pentacles, being security. So, maging secure ka, no, sa lahat ng bagay na gagawin mo, sa lahat ng bagay na iisipin mo, sa lahat ng bagay na gagawin mo, may sa katuparan mo. Kumbaga, itong bagay na to yung magdadala sa inyo ng, kumbaga, kasaganahan. So, kailangan mag-ingat ka, no? Kailangan mas maging wise ka, maging listo ka. Now, and of course, there's something, guys, with the Knight of Swords. Some of you nagkakaroon ka ng anxieties, sleepless nights. So, maaaring nagkakaroon ka ng, kumbaga, anxieties dito or, stress, no? Nade-depress ka sa situations, no? Hindi ka makatulog, no? Some of you nag-iisip ka some of nowhere, no? Maraming mga part na nananakit sa katawan mo, no? Dahil yan sa stress. And the Ace of Cups represents with a judgment. This is something a wake-up call, na parang ginigising ka sa katotohanan. You need to pay attention. From what? From love life. So, ibig sabihin may bagong darating, no? Ibig sabihin yung darating na it's not sincere or, kumbaga, hindi siya faithful sa'yo, no? Kumbaga, mag-ingat ka na sa tao na to. And of course, there's something with the Two of Cups na may partnership talaga, no? May tungkol about sa partnership. No, may magandang balita na darating sa'yo tungkol sa partnership, pakikipag-ugnayan, no? Maaring business partner. Then, of course, there's the lovers. May love life talaga. It's either, kumbaga, if you are being single, may darating talaga, pero hindi lang isa, kundi there's something, multiple people. Pero kailangan maging wise ka. Napiliin mo, no, mag-background check ka, kilalanin mo, no, hindi ka pwedeng mag-ura-urada dito. So, ibig sabihin, pag-isipang mabuti, no? And of course, there's something, guys, with the Six of Swords, there's a transition. Some of you guys, unti-unti ka na raw makakalis sa hindi maganda sitwasyon. Na makakabangon ka na, makakawala ka na dito sa eksena na to. And of course, there's something, guys, with the Six of Pentacles na magtutuloy-tuloy na about sa finances. So, ibig sabihin dito, no, magiging maganda na daloy ng iyong pagkakaperahan this time. Then, of course, there's something, guys, with the Knight of Wands. So, konting tiyaga. No, continue what you're doing. So, maaaring na-stress ka sa nangyayari. So, definitely, kailangan mo magpatuloy. No, kung wala ka man na nakikitang meaningful progress, but definitely, no, nasa tamang direction ka. So, let's see. What is additional messages
No, with an angel spirit, pagdating naman with the Queen of Wands, represent with the Ace of Cups because the Judgment says something, a wake-up call. Parang ginigising ka sa katotohanan, you need to pay attention talaga. Na kailangan mo lakasan ng loob mo or lakasan mo yung pakiramdam mo sa mga taong makikilala mo. And there's a Knight of Pentacles, maging secure ka, not maging practical ka. You are also provider, of course. No, maaring breadwinner ka. No, maaring provider ka. No, ano kasi nasabi dito, mag-ingat ka sa lahat ng mga taong makakasalamuha mo. No, yung mga taong i-deal mo. No, maaring there's a partnership, no, there's an investment, mag-ingat din po, no? Kailangan na mas aralin natin or maging mas mabusisi tayo. No, and of course, there's something guys with the Eight of Cups, something moving forward. So some of you makaka-move on na kayo. No, makakabangon na kayo from the trauma sa lahat na nangyari pagdating sa past relationship. So definitely, maaaring itong tao na to yung magpapatibok sa pikang puso mo or maaaring siya talaga magpupuno, no? Pupunan, no, yung mga nasirang relasyon or maaaring nasugatang puso mo, parang ganan. Kumbaga, unti-unti nang marirelief, no, lahat ng mga pain na naranasan mo. Now, of course, there's something, the high five for education. So, something, a lesson learned. So, talaga sinasabi dito na makakabangon ka na, no, makakaalis ka na, no, sa sitwasyon na to, matuto ka lang na sa mga pinagdaanan mo, no, para hindi na maulit, no, there's a no repeated cycle. And of course, there's a Knight of Wands for slow and steady. Matuto kang kumalma. No, wag kang agresibo. No, pag-isipan mabuti bawat action and decisions mo. And of course, there's something that the strength card with confident. Lakasan mo loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung pag-alinlangan mo. Siguro nai-stress ka, parang nag-uurong sulong ka, no, kung mayroong kang bagay na gustong gawin, natatakot kang simulan, no, natatakot kang umpisahan, natatakot kang sa magiging outcome. So, kung ganun yung mindset mo and perspective mo, hindi ka magiging matagumpay. So, kailangan mo baguhin yung ganong mindset, no? Additional for the outcome, there's a star card, healing and recovery. So, some of you guys na makaka-recover ka na sa lahat ng pain, no, sa lahat ng struggles mo, no, when it comes from love life, no, lahat ng trauma, lahat ng bigat, lahat ng pasakit, lahat ng bagay na nagbigay sa'yo ng kalungkutan at maaaring nasaktan ka, nabigo ka, this time, liligaya ka na sa piling ng iba. Alright. So, there's something guys with a Five of Swords, no? Nagkakaroon na self-sabotage that because of your action and decision. So, this time, no, kailangan pag-ingatan mo ang iyong sarili. No, kailangan protectionan mo ang grounds mo, even your territory. So, kailangan, kumbaga, mag-iingat ka sa lahat ng mga makakasalamuha mo, sa lahat ng mga taong i-entertain mo. So, may magandang balita yeah, of course, no, may magandang balita dito, pero kailangan piliin mo lamang, no, kung sino yung mga taong paniniwalaan mo or papasukan mo sa buhay mo. And of course, there's the Four of Pentacles. See, sabi ko na, saving money or protectionan mo at pangalaga mo yung grounds mo. No, hindi lang siya territory, no, hindi lang siya ng emotions. No, syempre, kapag pumasok sa isang relasyon, mag-i-invest ka ng emotion eh. Kaya kailangan mag-ingat ka, no? And there's a Justice card. The justice will be served. So, some of you guys, no, may justisya. No, naman yung bagay na nangyari from the past, no, kung ito yung mga pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, at maaaring nagbigay sa'yo talaga ng sakripisyo, maaaring this time, maaaring aanihin mo na, no? Maaaring makukuha mo na yung balance sa buhay mo. And of course, there's something guys with the Ace of Wands, so magkakaroon ka ng new project, a new idea coming in, so magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano. And of course, there's something, Six of Cups, no? There's something guys with, a past person coming back. So, may mga bagay dito na parang, oh my God, it's either past person to or there's some remnants, no, past situations. No, kaya siguro na-stress kasi natatakot ka. No, nag-aalinlangan ka, baka mangyari ulit yon, mabigo ka, masaktan ka. No, kung hindi ka lalaban sa sitwasyon na to, hindi mo mararamdaman, no, na mabago yung kalagayan mo. So, yung sitwasyon mo, kung hindi mo susubukan, syempre, 'di ba? So, sa buhay natin, hindi lang sa love life, hindi lang sa career, hindi lang sa kalusugan, there's a trying error talaga. No, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. No, mayroon talagang, there's a wingin, no, talaga may mga bagay na mananalo ka, may mga bagay na matatalo ka, ganun talaga. So, kailangan mong lumaban. No, hindi pwedeng magkaroon ka na alinlangan na takot dun sa bagay na yon. No, tapos, hindi mo nasusubukan. No! So, let's see, what is additional messages? Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, let's see.
What is additional messages, advice sa'yo ng ating angel spirit? Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Then of course, there's a Four of Swords. So there's something, guys, with the intuitions, na makinig ka sa gut feeling mo, no? Makinig ka sa nararamdaman mo, no? At the same time, there's the Eight of Swords, there's a lot of toxic and negativities around you. It means napapalibutan ka ng toxic, napapalibutan ka ng negative, so kailangan maging aware ka, no? Pagdating sa finances, ipahinga mo yung katawan lupa mo, hindi mo kailangan i-pressure yung sarili mo na sa sobrang grind, no? Kumbaga nakakalimutan mo yung sarili mo, nalilipasa ka na ng gutom. So this time, no, kailangan mong matutunang alagaan ng sarili mo. And of course, sinasabi dito, mag-ingat ka sa mga taong makakasalamuha mo. And of course, especially sa mga nasa paligid mo. And there's a Two of Swords. Now, there's something difficult decision na may mga part dito na nahihirapan ka mag-decide. So, kailangan kung ganyan pag-isipang mabuti, ha? Hindi ka pwedeng lalaban agad-agad. Kailangan pag-isipang mabuti yung bawat desisyon. And of course, there's a Four of Cups, no? Just re-evaluate or analyze na may mga bagay dito kailangan mong pag-isipan. No? Bago mo pag-desisyonan yung bagay na to, kailangan mo pag-iisipan na maraming beses. No? Talaga, there's something confusion. No? May part dito na naguguluhan ka, no? Kumbaga, pagdating sa finances and career mo, natatakot ka talaga, pero kailangan pag-isipan mo, no? Ano man yung bagay na papasukin mo, kasi at the end of the time, no, you're face the consequences, so depende yan kung ano yung magiging cause and effect, kailangan pag-ingatan mo ang iyong sarili. And of course, there's something, guys, with the Two of Wands by choices. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo, no? At piliin mo lang yung mga tao pagkakatiwalaan mo. And there's a Nine of Cups. No? Magtutupad sa mga pangarap mo, there's a wish fulfillment. So see, matutupad yung mga pangarap mo, yung mga hangarin mo. Ano man yung bagay na gusto mo mangyari, matutupad to. No? Kumapit ka lang dito. And of course, there's something, guys, pagdating sa love life, there's a Six of Wands for victory. So see, magtatagumpay ka. No? Lahat ng bagay na to mapagtatagumpayan mo. Kailangan mo lang talagang lumaban. Ganon. And of course, there's something that others and everything is fine. So sinasabi dito, no? Parang pinipilit mo maging okay. So, kumbaga, gusto mong lumaban, gusto mo talagang ipaglaban. So, parang napapagod ka na. Parang meron ako na sense dito, parang nagsawa na. Para some of you na out of love, ha? Parang nawalan ng gana, ganon. And of course, there's something, the Magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na rin mamamanifest. No, matutupad. No, at the same time, there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. So, some of you, aanihin mo na. Ano man yung bagay na pinaghirapan, makakamtan mo na, lalo-lalo na sa relasyon. And of course, there's something, guys, with an Emperor, maging mature ka, at maging grounded ka pagdating sa love life, no? Maging secure ka sa lahat ng bagay na gagawin mo, lalo-lalo na sa relasyon, no? Huwag kang, kumbaga papadikta, no? Magkaroon ka ng sariling disposition, no? Huwag kang magpapamanipulate dito. And of course, there's an Ace of Pentacles. There's a big shit and big money coming in. Na may partnership talaga, hindi lang sa love, may career din. So, talagang may kaugnayan, no? Ang love life at career mo. No, piliin mo yung mga taong may purpose talaga sa buhay, yung may taong plano, may plano sa buhay, gano'n. So, pagdating sa kalusugan mo, dahil sa Five of Pentacles, mag-ingat ka. No, baka gumastos ka, no, dahil sa kalusugan mo kung hindi mo to papahalagahan. No, kailangan mong kumain ng masusustansya, umiwas sa mga unhealthy foods, na kailangan mong ng teas, no, tea na yung mga herbal tea na makakatulong for detoxifications. And there's a Hangman, nakakaranas ka ng pagkalutang, no? At pagkabalisa. No, dahil yan sa iniisip mo, dahil yan sa stress. And there's a Page of Pentacles, invest wisely. Baka may pinasukan kang investment, mag-ingat ka, no? Baka maipit ka sa sitwasyon. And there's a Queen of Swords, there's a clear the boundaries. Linisin mo yung nasa paligid mo. So, ibig sabihin nito, alisin mo yung bagay na magbibigay stress sa'yo. No? Yung magbibigay ng takot sa'yo. And of course, there's something, the Three of Cups for celebration coming in. No, may mga celebration dito na darating. No, at the same time, there's a Seven of Cups, confusion. May mga part talaga na naguguluhan ka. No, may mga part dito na parang nalilito ka, hindi mo alam kung ano yung bagay na dapat mong gawin. So, let's see. What is additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan? And of course, magical for her messages, advice pala. Sorry guys. Let's see and watch this. Okay, with the magical fairy messages, advices for you guys. So there is new career. So some of you magkakaroon ka ng bagong career, bagong opportunities. And of course, there's something, guys, with the expression individuality. So allow yourself to shine because of your awesome. Ibig sabihin nito, may mga kakayanan ka na hayaan mong malantad.
O maaaring hayaan mo silang makita talaga ano ba talagang kakayanan mo. Ano ba talaga yung kaya mong ibigay. Diba? Ano ba talagang knowledge yung mayroon ka. Or something skills. Or talent. What is the yin and yang oracle card? Revisit with a reflection. So, may mga reflections dito. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay na gagawin, baka mag-reflect sa'yo. And there's a storm. No, there's an unexpected situation. May mga biglaan dito, no, na maaaring magbago. No, may part ako dito na kailangan pag-ingatan mo ang iyong sarili. No? May nasense ako dito ha, yung salamin po, no, na maaaring nakatapat po sa labas, sa inyong sa harap, maaaring nagre-reflect po yung merong, kasi may kidlat eh. May nasasadya akong kidlat dito, maaaring tamaan ang salamin. So, mag-ingat po kayo. For synchronicities, represent with a fall. So, may mga bagay na unti-unti talaga ibibigay sa'yo. Kung talagang para sa'yo, there's a fall. Fall into pieces, ganon. And there's something communication. So, there's a lot of communication coming in. No, maraming mga komunikasyon. There's a lot of client, customers, transactions, and of course, Archangel Michael messages. You created this situation and you have the power to change it. Ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo, ikaw din makakagawa ng paraan para makaalis ka dyan. Diba? May mga bagay na kaya ka nai-stress dahil din sa kagagawan mo. So, kailangan pag-ingatan mo lahat ng decision mo. No? What is the Jesus loving quote said? Dalawa. And there's something, blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. So, binibilas daw ng ating Panginoon yung mas pinili yung kapayapaan kaysa patulan. No, yung mga bagay na walang kabuluhan. No, wag kang gumanti, bagkus ipaubaya mo sa Kanya. And of course, there's something, guys, heal the sick that they're in and say unto them, the King of God is coming to you. So, nandito, papagalingin daw ng ating Panginoon lahat ng sugat, lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo, lahat ng sakit na naranasan mo, napagagalingin daw yan ng ating Panginoon. No? Kumbaga sinasabi dito na parang ipahubaya mo sa Kanya lahat ng bagay bigat na nararamdaman at naranasan mo. Hayaan mo yung karma ang magbigay sa kanila ng parusa. Let's see what is the angel's number. The angel's number represent, guys, with 0404 with a slow down. So, may bagay na parang magiging makinahon na magiging kalmado. No? Pay close attention to the people in your life now, your surroundings, and your physical health. Don't freak out. It's just a warning to be careful and awake to avoid any further issues, to communicate clearly, and keep healthy boundaries. Tulad na sinasabi ko kanina, no, maging mahinahon ka sa sarili mo, wag mo pinipressure. No, wag mong masyadong ini-stress yung sarili mo sa lahat ng bagay. No, kailangan mo magkaroon ng time sa sarili mo. What is the money move oracle deck? And there's a wealth. Talaga, there's a health and wealth, no? Health is wealth. Na parang ganun, kapag sinasabi there's a wealth, keep up the good works, tuloy-tuloy may lang ginagawa mo, pero kailangan tutukan mo yung sarili mo at magiging masagan at magiging mayaman ka someday. Oh, there's a shadow work of his in what? Ganon. Magiging asensado ka daw. Oh. Kuha pa ako pero may nag-pick ng cards, diba? Let's see. And of course, there's additional messages. No, there's on having hope. No, may pag-asa talaga. No? Kumbaga sinasabi dito, kailangan mong, kumbaga maging mahinahon. Excuse me. No, na maging kalmado ka sa situations. No, na may pag-asa lahat ng bagay na nangyari sa'yo. Hindi sa lahat ng oras na sa kalugmukan stages ka. No, darating yung araw na makakabangon kang muli. And there's a limiting beliefs, no? There's a mindset, no? Tulad na sinasabi ko, baguhin mo yung mindset mo, baguhin mo yung perspective mo, kailangan magkaroon ka ng self-realizations. No? May mga bagay dito na kailangan magtiwala ka sa sarili mo at maniwala ka na kakayanin mo. Yun yung kanina sinasabi ko, di ba? Sa unang chapter na nagkakaroon ka ng alinlangan, takot, pangamba, na sumubok sa mga bagay na hindi ka pa, kumbaga aware o parang wala kang knowledge dun sa bagay na yan pero natatakot kang ilaban o natatakot kang sumubok. So, kumbaga, sinasabi sa'yo dito, no, ilalagay ka ng ating Panginoon sa mga bagay na karapat-dapat para sa'yo. Ipagdasal mo lang na yung bagay na yung para sa'yo. So, at the same time, kailangan mong aralin, maging mabusisi ka bago pumasok sa isang sitwasyon, kailangan mo munang pag-ingatan at kailangan mo munang siguraduhin. So, let's see what is a clarifying for a love situation. Represent with a boundless spirit. No, you only limit are the ones you put on yourself. Diba? Sinasabi dito,
ikaw mismo, no, yung makakagawa ng, ikaw yung mismo yung magdadala sa sarili mo, no, kung sino talaga yung totoong mamahalin mo. No, at the same time, kailangan mo mahalin yung sarili mo para mahalin ka ng taong gusto mong mahalin. No, kailangan mo muna mahalin yung sarili mo para mahalin ka ng ibang tao. There's a what lies beneath with the future. Kasi kung hindi mo kaya mahalin na talaga yung sarili mo, paano ka mamahalin ng mga taong nasa paligid mo? Or ng taong gusto mo makasama? No? And of course, there's something, check yourself. Tulad na sinasabi ko kanina, diba? Paulit-ulit ko na kailangan titignan mo rin yung sarili mo. No? Masyado mo na talaga napapabayaan at masyado mo na talagang pinupuwersa yung sarili mo sa mga bagay-bagay. No? And there is a clarifying for a life situation. So there is something, guys, with a root of stability. No, there is a lot of branches. No, root parang nagre-represent ng ugat, no, na para mas maging matibay ka at para mas maging malakas ka. Ito yung bagay na para magsisilbing pundasyon. Let's see. Ground yourself in with what nurtures your being, establish a stable base from which love and career can bloom. Diba? Ganun yan sa love life at career mo, no, kailangan mo pahalagahan yung sarili mo. No? At kailangan mo pahalagaan, no, kung saan ka nanggaling, kung saan ka nagmula, yun dapat ang kailangan mong tutukan na palaguin. No? The more na minamahal mo, the more na inalagaan mo, the more na sisibol at lalaguto. No? What is the path of the light? Represent what? So, let's see what is the path of the light. Represent what? And there's a victory. Talagang tagumpay. Talagang sinasabi dito, magtatagumpay ka. May bagay ka lang na kailangan pagdaanan dito. So let's see. I have the growth within the universe, discovering the higher wisdom that lead me to victory. By directing my thoughts to clarity, I cultivate wisdom, love, and kindness with myself. With this, I am free to embrace all that offers, knowing that I am guided and supported by divine light. So, alam mo na sinusupport at ginagabayan ka ng ating angel spirit. So, sinasabi dito na magtatagumpay ka. No? I-surrender mo sa ating Panginoon lahat ng bagay na dala-dala mo. No? At the same time, ipagpatawad mo. And of course, manampalataya ka sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga nais para sa'yo. No? May mga part dito na masasaktan ka, mabibigo ka, pero parte yon ng paghubog ng pagkatao mo. So, let's see. What is the pick of a yes or no? Alamin natin yan. Let's watch this. So guys, we proceed na tayo with a yes or no Pika card. So handa ka na ba? So before anything else, no, ang Pika card yes or no, pwede kang magtanong. Isang tanong, isang sagot. So pipili ka na magiging tanong, mag-iisip ka na magiging tanong mo at pipili ka na magiging sagot mo within 1, 2, or 3. And of course, kung nakapili ka na, please comment down below. At the same time, guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat din po pala sa mga solid subscribers, sa mga followers natin, sa patuloy na naniniwala sa reading natin. Maraming salamat po sa inyo. So let's see, what is additional messages advice sa iyo? Let's start with the number 1. There is a yes. Wow, there's a yes. Reach for high goals, success is near. So ibig sabihin dito, nalalapit na ang tagumpay. No, malapit ka na sa rurok ng iyong tagumpay. Magtiyaga ka, magpatuloy ka. Malapit na. And there is a yes with the number 2, no? Being showed the way, welcome with open arms, no? Buong loob mong tanggapin, no? Ano man yung bagay na paparating, there is a yes, no? May mga bagay na unti-unti mo nang makakamtan at maaaring may bagay na abot kamay mo na. And there is a yes with the number 3, glowing result, clarity, seeing the whole picture. So, mas lalago, gaganda at sisibol ang mas maliwanag at mas masaganang magandang kalalabasan. So, guys, this is a special gabay for the month of October 11 hanggang October 17 for the sign of Scorpio. So, Scorpio, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig umapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you the next video. Bye-bye and babush.